Mga pastor, kamusta? Ako, si Lee Manhi ng Shincheonji. Tumayo ako sa harap ninyo ngayon dahil nais kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa aklat ng Revelation na aking nakita. Mahirap ibahagi ang buong aklat ng Revelation sa maiksing oras na mayroon tayo. Ngunit, nais kong sabihin sa inyo kung ano ang aking nakita. Bago yon, ang aklat ng Revelation na ating binabasa ay aklat na sinulat ng taong nagngangalang John. Isinulat niya ang pangitain na kanyang nakita noong panahong iyon. Hindi niya isinulat ang realidad na natupad na kanyang nakita, kundi ang kanyang nakita at narinig ay pangitain. At iyon ang kanyang isinulat. Ngunit ang taong ito, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, ay ang nakita kong aktwal na katauhan ng mga pangitain na nakita at isinulat ni John. Ibang-iba ang dalawang ito, hindi ba? Kung babasahin natin ang Revelation, ay madalas nating makikita ang sinasabing ang salita ng propesiyang ito. Ang salita ng propesiyang ito. Dahil propesiya pa lamang ito. Ngunit ang sinasabi ko ay hindi na propesiya. Ang nais kong ibahagi sa inyo ay tungkol sa propesiyang naging laman na lumitaw bilang realidad. Maraming mga pastor ang biyasa na at nag-aral din ng theology, kaya sigurado akong maiintindihan ninyo ito ng mabuti. Ngunit ang taong ito, hindi ako nag-aral ng theology at hindi rin ako pumupunta sa simbahan noon. Kaya bukod sa aking nakita at narinig ay wala akong alam. Sana ay nauunawaan ninyo ito, mga pastor. Ako ay isang magsasaka sa isang mahirap na probinsya. Gumawa kami ng isang kubo. Maraming sakahan doon. Kumain kami ng aking ama at kami ay patuloy-tuloy na nagsaka. Ngunit habang nandun ako sa kubo pagkatapos kong lumabas mula sa militar, ay naalala ko ang dating pagdarasal namin ng aking lolo at marami din akong nakitang kakilakilabot na pagkamatay bilang isang frontline fighter. Nagpapasalamat din ako na naligtas ako sa ganoong lugar. Kaya nagdasal ako sa harap ng Diyos, ng langit sa umaga at gabi. Wala akong simbahan at hindi rin ako na ebanghelyo. Noon pa man, ang sa akin lang ay magdasal sa harap ng Diyos ng langit. Pero may kakaibang nangyari. Isang gabi ay may dumating na isang napakaliwanag na bituin. Talagang napakalaki at napakaliwanag nito na hindi ko ito kayang tignan. Ganon siya kalaki at kaliwanag. Kaya nataranta ako at hindi ko alam kung anong gagawin. At tumakbo ako sa kwarto. Natutulog ang aking ama, ngunit ginising ko siya. Ama, dumating ang bituin. Dumating ang bituin. Nagmamadali ako. Nagulat din ang aking ama. Gumising siya at pumunta siya sa labas. Nakita din ng aking ama ang bituin at halos bumagsak siya sa kanyang pwesto. At sinabi niyang, ang laki ng bituin, ang liwanag. At nang siya ay nakahinga, ay sinabi niyang noong unang panahon, lumilitaw ang bituin kapag may dumating na taong mahusay at mukhang may darating na mahusay sa ating bansa. Iyan ang kanyang sinabi. Nagpakita sa akin ang bituin na ito ng 3 araw. Habang ako'y nagdarasal, sa 3 gabing iyon, at sa huli, ay dahil sa bituin na ito ay umakyat ako sa bundok at gamit ang aking dugo ay nangako ako sa harap ng Diyos. Nangako akong maniniwala ako sa Diyos at gagawin ko ang trabaho ng Diyos. Oo, yun yung ginawa ko. At pagkatapos ay saan pumunta ang taong ito? Ang lugar kung nasaan ang organisasyong tinatawag na 7 anghel at ang kanilang pagtitipon. Ito ay ang Gwacheon na nasa Gyeonggi-do Province. Sigurado akong alam ninyo ito.
Ang mga taong ito ay buhay pa ngayon. Kaya ako sinasabi na ibabahagi ko ang aking nakita at narinig. Sino ang mga taong ito sa lugar na yon? Hindi ko alam ang kanilang nakaraan. Hindi ko rin alam kung ano ang iniisip nila, ngunit pinutol ng 7 taong ito ang kanilang ugat sa pulso at tinipo nila ang kanilang dugo para mangako sa harap ng Diyos. Hangang-hanga ako at dahil ako din ay nangako gamit ang dugo sa harap ng Diyos ay nagsimula akong magtrabaho doon bilang isang manggagawa. Naging manggagawa ako at may mga nangyari habang ginagawa ko ang trabahong ito, kaya umuwi ako sa probinsya at doon ay nagtrabaho ko ng 7 taon sa New Village Movement. 7 taon. Pagkatapos kong magtrabaho ng 7 taon, ay pumunta ako sa Jeju Island at nang pauwi na ako, ay nakita ko si Jesus na paparating galing sa langit. Napakalakas ng kapangyarihan na aking nadama na para bang maghihiwalay ang mga bundok. Ganun siya kalakas. Kaya bumagsak ako na parang taong patay. Dumating siya sa harap ko at tinayo niya ako at may sinabi siya sa akin. Kaya ako bumalik sa Gwacheon. Ibinabahagi ko kung ano ang nangyari at kung ano ang aking nakita at narinig. Wala akong karanasan sa pananampalataya at hindi rin ako na ebanghelyo ng sino man. Hindi rin ako mananampalataya. Hindi ako pumunta sa simbahan kaya wala din akong narinig sa simbahan. Wala. Bukod sa nakita at naramdaman ng taong ganoon ay wala nang iba. Kaya sa palagay ko ay mayroong mga bagay na hindi komportableng pakinggan ng mga pastor at hindi ka panipaniwala sa inyo. Ngunit sana mauunawaan ninyo at magpapasalamat kung mapakinggan ninyo ako. Sinasabi ko lamang sa inyo ang mga nangyari. Sa lugar na tinatawag na Gwacheon, ay mayroong 7 tao na tinawag bilang 7 anghel. Sila ang mga naglaslas ng kanilang mga pulso at nangako sa harapan ng Diyos gamit ang kanilang dugo. Kaya sinabi ko kanina na sa palagay ko ay nasa parehong sitwasyon at parehong pag-iisip kami. Kaya ako nagtrabaho doon bilang manggagawa, hindi ba? Ngunit lumipas at lumipas ang panahon at pagkatapos, habang wala ako doon, ang pinuno ng simbahan na yon ay nagpapasok ng isang tao. Marami ng mga evangelist doon at marami na ring mga taong matagal nang nagsusumikap ng mabuti. Ngunit nagpapasok ng isang tao at ginawa siyang pinuno at ipinagkatiwala sa kanya ang lahat. At ang orihinal na pinuno naman ay umalis patungo sa Amerika para mag-aral ng theology. Ang hindi ko lang nakita ay ang pagpasok nitong tao na ito noong panahong iyon dahil ako ay nasa probinsya. At nagtatrabaho ako sa New Village Movement sa panahong iyon. Kung titignan natin ang taon ng mga pangyayaring ito at ang ibang mga detalye ay tama ang aking mga sinasabi. Kaya lumipas ang panahon ng ganito. Ngunit ang pinuno ng lugar na ito ay umalis papuntang Amerika at kumuha siya ng ibang tao at inatasang maging pinuno. Kaya hindi maaaring maganda ang sitwasyon sa simbahang ito. Marami silang naging problema sa isa't isa. Pinagdudahan na nila ang isa't isa. Iyon ang nangyari. Kaya muling pinatawag ang orihinal na pinuno. Kaya naman bumalik siya sa Korea. Pero ano ang nangyari? Binawi niya ang tungkulin ng lahat ng mga taong matagal nang naroon. Bakit? Dahil iyon ang hiniling ng taong inatasan niya nung umalis siya. Sinabi niyang iyon ang dapat gawin at nang narinig niya iyon, ay siya namang ginawa nitong orihinal na pinuno ng tabernakulong ito. At pagkatapos ay pumunta naman siya muli sa Amerika. Sa panahong iyon ay may mga 7,000 na tao sa tabernakulong iyon.
Ito ang naging bilang ng mga mananampalataya at umabot sa 80 branch churches sa buong bansa. Sa ganong sitwasyon nangyari ang mga ito. Pagkatapos nito mangyari ay lumipas pa din ang panahon. Nagtrabaho ako sa New Village Movement sa probinsya at bandang Hilagang Silangan ay nakasalubong ko si Jesus na paparating. Sa harap ito ng aming nayon. Nang makita ko si Jesus sa bandang Hilagang Silangan ay para bang maghihiwalay ang mga bundok. Ganun ang kapangyarihan nito. At nang marinig ko ang salita mula sa kanya, ay bumalik ako sa Gwachon. Pero sa Gwachon ba ay may bahay ako, pera o pagkain? Mayroon ba akong matutulugan? Pumunta ako sa Gwachon at nanatili doon. Marami akong dinanas na samot-saring kahirapan. Naalala ko pa hanggang ngayon. At ang kantang inaawit ko noon, anong ibig sabihin nito para sa akin na matay ang Panginoon? Kahit palagi nila akong pinapaiyak, ay hindi ko ito mababayaran sa luha, kaya inaalay ko ang katawang ito. Kinanta ko ang himnong ito araw-araw habang ako ay namumulot ng damong makakain sa bundok. Ginawa kong pagkain ng damong iyon at nagpatuloy ako sa hangaring ipaalam ko ang aking nakita at narinig. Ito ang naging dahilan ko para magbuhay pananampalataya at ang ibinabahagi ko sa inyo ay ang simula ng aking buhay pananampalataya. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng bagong pangulo ang bansa. Nagbago ang batas at ano ang nangyari? Ang Tabernacle Temple, ang lugar kung saan ang 7 mensahero ng Diyos ay nangako gamit ang dugo, ang Tabernacle Temple na ito ay hanggang doon na lamang. Hanggang doon na lamang. Tulad ng sinabi ni Jesus noon, na hanggang kay John the Baptist na lamang ang propesiya at mga propeta, ang propesiya at propeta mula kay Jesus hanggang sa panahong ito ay hanggang sa pagtayo na lamang ng 7 mensaherong ito, sa pagtayo nitong 7 anghel. Magtatapos na dito at ang lahat ay magiging sakop na ng karaniwang simbahan. Wala ni isa ang natira ngayon, hindi ba? Ni ba kasay wala na? Nalipat na silang lahat. Kaya ito ang naging resulta ng pangakong ginawa nila gamit ang dugo sa harap ng Diyos. Ito ang nangyari. Ang trabaho ng 7 mensahero, ng 7 anghel, ay hanggang doon na lamang. At ang karugtong naman nito ay ang aking naging simula. Noong ako ay pumunta sa Gwachon, at talaga namang napakahirap at nakakaiyak ng aking mga ginawa doon. Ang taong ito ay nagsasabi lamang ng mga bagay base sa aking nakita at narinig. Kaya naman siguro walang sino man ang natutuwa sa kanilang naririnig. Kaya ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para patayin ang taong ito. Kapag sinabing Stewardship Education Center ay maaring narinig nyo na ito ng mga matatalinong tao. Ito ang pagkatao nila. Ito ang kanilang ginawa. Ang taong ito ay tumakas din sa Geryong Mountain, dito at doon dahil ito sa pangyayaring iyon. Ganun pa man, ang paniniwala sa Diyos ay hindi dapat magbigay daan sa kung ano ang sinasabi ng mga tao. Kaya nagsimula na kaming magkabanggaan dahil sinasabi ko na ang mga kamalian nila. Wala akong ibang pagpipilian kundi sabihin ang kanilang pagkakamali. Ang taong ito ay nagsalita ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. Iyon ang aking ginawa. At nang ako'y medyo nakakahinga na, ay ano ang aking ginawa? Nagsagawa ako ng seminar sa buong bansa. Noon ay nasa loob ako ng kwarto, nasa bundok. Ngunit nagsagawa na ako ng seminar sa buong bansa. Busan, Daegu, Gwangju, Daejeon, pumunta ako sa mga malalaking lungsod na ito at nagbigay ng seminar. Noong nagsasagawa kami ng seminar ay bumangon ito ng napakabilis. Kaya ano ang aking ginawa? Itinatag ko ang 12 tribes. Gaya ng kung ano ang nasa Biblia. Ang mga taong ito na nasa Biblia, ang 12 tribes, ay hindi nandyan nang naghihintay hanggang ngayon.
at hindi sila ginawa ni numan. Ito ay mga taong dumating dahil narinig nila ang salitang ito sa pamamagitan ng seminar. Kaya tinipon sila sa bawat lugar. Sa Busan kung Busan, sa Gwangju kung Gwangju. At ganito nilikha ang 12 tribes. Hindi kayang gawin ang lahat sa isang lugar ang magtipon at mag-usap at sumamba, hindi ba? Kaya ginawa ito sa bawat rehiyon at nilikha ang 12 tribes at ito ang Shincheonji 12 tribes na mayroon ngayon. Ang mga taon ito, inalay din nila ang lahat, ang kanilang buhay sa harap ng Diyos at nangako gamit ang dugo. At ganyan nagsimula ang pagbangon nito. Talagang napakabilis nitong lumaki. Kaya ano ang nangyari? Paumanhin sa lahat ng mga pastor ng mga simbahan. Pwede kong sabihin ang paumanhin, ngunit wala akong binanggit na kahit ano maliban sa Biblia. Kung may pagkakamali sa pinapatotoo kong salita ng Biblia at ituturo niyo ito sa akin, ay itatama ko ito agad kung mayroong pagkakamali. Ngunit ang taong ito ay hindi kailanman nakatanggap ng anumang kritisismo tungkol sa salita ng Biblia. Kaya nagtipon ng maraming tao. At nakatipon ng 12 tribes, hindi ba? Nang napakadali, nang napakabilis. Ganun sila natipon. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil sumunod lang ako sa daan na nakalaan na sa Biblia. Ginawa ko lang kung ano ang sinabing gawin ayon sa Biblia. Dahil ginawa ko. Ano ang aking ginawa? Una, si Jesus ay naghasik ng binhi ng Diyos at siya ay umalis. Kaya ginawa ko ang trabaho ng paghanap sa mga taong naipanganak sa binhi ng Diyos. Ang paghanap sa mga taong naipanganak sa binhi ng Diyos. Ano ang pangalawa? Hindi lang ako dapat nakatingin sa mga taong nahanap, kundi dapat simulan ang pagpapalaki sa kanila, ang trabaho ng pagselyo. Ang trabaho ng pagselyo ay ang pagtala ng salita sa kanilang puso, ang bagong tipan. Ito ang trabahong ginawa ko at sa pamamagitan ng mga taong naselyuhan ay naitatag ang 12 tribes. Tig-12,000 sa bawat tribe ang naselyuhan. Ang mga taong iniukit sa puso ang salitang ito, itong hayag na salita, sa pamamagitan nila ay naitatag ang tig-12,000 na 144,000. Mga pastor, kapag nabanggit ang Shincheonji ay sinasabi ninyong ito ay kulto. Masama ito. Ang daming mga sinasabi sa lipunan at alam na alam ko ito. Ngunit kahit sinong pastor o doktor ay subukan ninyong kumuha ng pagsusulit batay sa Biblia kasama ang mananampalataya ng Shincheonji. Masasabi ko ng sigurado, mananalo ang mananampalataya ng Shincheonji. Mananalo siya. Ang Diyos ay ang salita sa pasimula at sinabi na si Jesus din ay salita sa pasimula, hindi ba? Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng maipanganak tayong muli sa harap ng Diyos? Ito ay ang maipanganak muli sa binhi ng Diyos. Ano ang binhi ng Diyos? Ayon sa Biblia, ito ay ang salita ng Diyos. Salita ito ng Diyos. Ang taong naipanganak sa salita ng Diyos ay tulad ng Diyos na salita ng Diyos, hindi ba? Kaya nariyan ang muling pagsilang sa binhi ng Diyos ang trabaho ng pagsiselyo at dumami ang bilang nito kaya nalikha ang 12 tribes. Kung sinabi ng Biblia na mag-ani, ay dapat mag-ani, hindi ba? Wala nang ibang pagpipilian. Kung sinabing selyohan ang mga naani, ay dapat silang selyohan. At kung nagselyo ay dapat magbigay ng pagsusulit upang malaman kung alam nila ang itinuro sa kanila, hindi ba? Ito ay ang pagkumpirma kung ang isa ay selyado sa pamamagitan ng pagsusulit. Sa ganitong paraan ay naging dalubhasa sila sa aklat ng Revelation at kung gayon ay hindi ba tiyak na sila ang mga naselyohan gamit ang salita? Sinabi ng salita ay ang Diyos, kaya nagkaroon na ng mga naselyohan. Dumami ang bilang nila at naging 1 lipi, 2 lipi, hanggang naging 12 lipi na tig-12,000. Ganito na sila dumami. Nagpatuloy ito hanggang ngayon. Ano sa palagay ninyo? Ngayon, kahit sa ibang bansa ay ipinapangaral na ang salitang ito.
umabot na ito sa ibang bansa. Oo, kasama ng trabaho ng kapayapaan ay ginagawa rin namin ang trabaho ng Diyos, ang evangelism. Ngunit kung iisipin ko na ako ang nasa posisyon ninyo, mga pastor, ay sasabihin ko rin siguro ang sinasabi ninyo. At kayo rin ay mapupunta din sa sitwasyon ko ngayon. Ngunit paano? Ang mga mananampalataya ay sumusugod na parang tubig na nagtitipon. Hahampasin ko ba sila ng tungkod at papalayasin? Ano ang aking gagawin? Dumating sila para pakinggan ang salita, para sila'y makapakinig. Kaya ano ang aking gagawin? Pag-isipan nyo ito. Ikinakalungkot ko mang sabihin mga pastor, ngunit pastor ka man o regular na mananampalataya. Ano ang ating pag-asa? Ang makapunta sa kaharian ng langit at buhay na walang hanggan, hindi ba? Kung nais nating makapunta sa kaharian ng langit at mabuhay ng walang hanggan, ang sinasabi ko ay hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit kung magdadagdag tayo o magbabawas sa salitang nakatala. Kung titignan natin ang salitang nakatala sa Revelation chapter 22 verses 18 to 19, sinabi doon na hindi tayo makakapunta sa kaharian ng langit kung magdagdag o magbawas sa salitang ito. Kung gayon, ang tinuro nyo ba mga pastor, kahit may dagdag at bawas ay makakapasok pa rin sa kaharian ng langit? Sabihin po ninyo. At wala ba sa mga miyembro ng simbahan ninyo ang nagdagdag o nagbawas? Sa pagkakaalam ko ay may narinig ako na kayo rin mga pastor ay nagdagdag at nagbawas. Mali ba itong narinig ko? Kapag sinabing ang magdagdag at magbawas ay hindi makakapunta sa kaharian ng langit, ay hindi talaga siya makakapunta sa kaharian ng langit. Walang anumang mga koneksyon o kapangyarihan ang makakapagpapasok sa inyo sa kaharian ng langit. Ngunit ang pamilya ng Shincheonji, maraming mga mananampalataya dito. Pumunta kayo mga pastor at bigyan niyo sila ng pagsusulit. Suriin ninyo kung makakasagot ba sila o hindi, kung nagdagdag bawas ba sila o hindi. Mga pastor, ano ang sinasabi ko? Sinabi ko na mahirap akong magsasaka sa probinsya. Sinabi kong hindi ako pumunta sa simbahan at hindi rin ako kailanman na ebanghelyo. At ang taong ito ay hindi natuto sa pastor at hindi rin natuto sa theology school. Ang sinasabi ko lang ay ang aking nakita at narinig. Iyon lamang ang mayroon ako. Ang sinasabi ko lang ay ang aking nakita at narinig hanggang sa ngayon. Oo, nandito ako ngayon upang ibahagi sa inyo ang tungkol sa simula ng aklat ng Revelation. Nang itinayo ni Jesus ang 7 mensahero na nasa Revelation, ay wala pa ako doon. Noong dumating ako ay naitayo na ni Jesus ang 7 mensahero. Sa Gwatyon, alam ko ang kanilang mga espiritual na pangalan. Alam ko rin ang pangalan nilang pisikal. Kilala ko rin ang kanilang mga muka. Alam ko lahat. Totoo ito. Alam ko. At nagpadala din ako sa kanila ng liham na humihingi ng pagsisisi. Bakit? Dahil inutusan ako ni Jesus, kaya nagpadala ako. Ano pa ba ang aking ipapatotoo, mga pastor? Itinayo na ni Jesus ang 7 mensahero at sinabi ni Jesus sa akin na ang pagpili sa 7 mensaherong ito ay isang sekreto o misteryo. Sekreto. Kung sekreto ay sekreto ito, hindi ko naman pwedeng sitahin kung bakit ito sekreto, hindi ba? Kaya kahit itinayo sila ni Jesus ay nagkasala sila at inutusan akong padalhan sila ng sulat na humihingi ng pagsisisi. At ginawa ko ito. Dito nagsimula ang problema ko. Oo. Pagkatapos noon, pagkatapos kong ipadala ang liham, ay sinabihan ako ng langit na umakyat. At nang umakyat ako ay ano ang aking nakita? Nakita ko ang trono ng Diyos, ang trono ng langit. Nakita ko ang trono ng langit at narinig ko at nakita ang mga naroon sa trono kung paano sila gumalaw at tumakbo.
ang lahat ng kanilang ginagawa. At narinig ko din na ang trono sa langit ay dadating dito sa lupa. Ito ang aking nakita at narinig noong umakyat ako sa langit. Ang pag-akyat ko sa langit ay nangyari pagkatapos kong magpadala ng liham ng pagsisisi sa 7 mensahero. Kaya nakita ko ang lahat ng ginagawa sa langit. Ngunit pagkatapos nito ay hindi lamang ang trono ng langit ang nakita ko nang umakyat ako. Hindi. Nakita ko ang mga kaganapan doon. Sa Revelation chapter 4 ay nakita ang trono ng langit. Ngunit sa Revelation chapter 5 ay may isang aklas sa kanang kamay ng Diyos na nakasara gamit ang 7 selyo. Hindi ba? At walang sino man ang nakakaalam tungkol sa aklat na ito. Ngunit kinuha ni Jesus ang aklat na ito. At sa Revelation chapter 6 ay sinimulan niyang tanggalin ang mga selyo. Kaya ang 7 selyo ay matatanggal na lahat sa Revelation chapter 8. Sa tuwing tinatanggal ang isang selyo ay mayroong isang pangyayaring nagaganap. Kaya wala ni isa sa mundong ito ang nakakita sa pangyayaring naganap nang tinanggal ng paisa-isa ang mga selyo, maliban sa isang tao lamang. Pakisabi sa akin kung nakita ninyo ito. Oo. Nakita ko ang mga bagay na ito at talagang napakadakila ng mga ito. Ngunit kung iisipin ito ng tao sa pisikal, ay siguro wala siyang masyadong mararamdaman. Bakit? Sa chapter 6 ay magdidilim at mahuhulog ang araw, buwan at bituin. At kung titignan natin ang salitang ito sa karaniwang pananaw, kapag dumilim at nahulog ang araw, buwan at bituin ay wala nang matitira sa mundong ito. Kung titignan natin ito sa siyentipikong pananaw ng mundo, hindi ba? Ngunit ipinapaliwanag na sa atin kung ano ang tinutukoy na araw, buwan at bituin. Kaya tinapos na ang isang henerasyon. Ang isang henerasyon. Tulad ng tinapos ang lumang henerasyon noong dumating si Jesus sa kanyang unang pagparito. Sa ikalawang pagparito ni Jesus, ay dapat matapos na rin ang lahat ng propesiya bago ang ikalawang pagparito, hindi ba? Dapat magtapos na ang lahat. Ang bagay ng langit, ang bagay ng lupa, ang lahat ay dapat magtapos. Iyon ang pangyayaring ito. Tingnan natin ito at sabihin nating tapos na. Pagkatapos ng pangyayaring ito, doon pa lamang magsisimula ang bagong trabaho ng Revelation chapter 7. Nagsimula na ang panibagong trabaho ng bagong pag-aani at pagseselyo. Ang pagseselyo at muling paglikha. Mga pastor, hindi ninyo siguro maintindihan ng lubos ang inyong naririnig gamit ang pisikal na pag-iisip. Ganon din ako noon. Kaya sa palagay ko, ay hindi lang sa pisikal natin isipin ang katotohanan ito, kundi subukan din nating isipin sa aspetong espiritual. Ako ang tao na nakakita sa mga bagay na ibinahagi ko sa inyo ngayon, mga pastor. At napag-isipan kung isasara ko ang aking bibig, ay parang hindi ko ginagawa ang ninanais ng Diyos. Kaya napag-isipan kong dapat masabi ko ito sa inyo, mga pastor. Kaya ako ito sinasabi ngayon. Kaya ang unang taong pinili ni Jesus ay ang tinatawag na 7 anghel, ang 7 mensahero ng Gwatyon. Pinili niya ang mga taong iyon. At doon ay pumasok ang mga pastor ng dyablo na tinawag na Nicolaitans. At ang mga pastor ng dyablo at ang 7 mensaherong pinili ni Jesus ay nagkasala. Sila'y nakiapid. Tinanggap nila ang katuruan ng imahe. Kinain nila ang food sacrifice to idols. Kaya ako inutusan na magpadala ng liham doon at iyon ang aking ginawa. Oo, kung may tao dito na nagpadala ng liham
ay lumabas po kayo. Mayroon akong mga tanong. Kailan mo ipinadala ang liham? Kung gayon ay dapat mayroong tumanggap ng iyong liham, hindi ba? Kanino mo ito pinadala? Alam mo ba ang pangalan? Kilala mo ba ang muka? Hindi ba? Ang taong ito, alam ko ito lahat. At kilala rin nila ako. Alam nilang nagpadala ako ng liham. Oo, batay sa pagkakasunod-sunod na ito ay nagpadala ako ng liham at pagkatapos sa chapter 4 ay sinabihan akong umakyat sa langit at doon ay nakita at narinig ko ang lahat. Kaya ang tunay na patotoo ay hindi patungkol sa kasaysayan ng isang panig o ang kwento ng iba, kundi ang makita ang bagay na totoong nangyari at ang mapatotoo tungkol dito, ito ang tunay na patotoo. Siguro ay nabasa na rin ninyo mga pastor ang Revelation chapter 22 verse 16. Sa Revelation chapter 22, pagkatapos makita ang lahat ng mga tinupad ay ipinadala ni Jesus ang taong iyon sa mga simbahan at inutusan siyang magpatotoo tungkol sa kanyang nakita at narinig. Mga pastor, kung pumunta sa simbahan ninyo at magpatotoo ang taong nakakita at nakarinig sa lahat ng ito, ay tatanggapin nyo ba siya? O tatawagin ba ninyong kulto at papalayasin? Ito'y isang bagay na kailangan ninyong pag-isipan, mga pastor. Kung ang nakikita at narinig ng taong ito ay hindi naayon sa aklat ng Revelation, ay peke ito at kung tama ay tunay ito. Iyon ang problema. Mga pastor, kung titignan natin ang Revelation chapter 13 ay pumasok ang beast with 7 heads and 10 horns na mula sa dagat. Mga pastor, nakita niyo ba ito? Sino ang beast with 7 heads and 10 horns na ito? Sinabi ng mga huwad na pastor noon na ito ay Russia, Amerika, at kung ano-ano pa ang kanilang sinabi. Ang trabaho ng Diyos ay hindi tungkol sa politika ng mundo. Hindi. Alam ko ito dahil nakita ko ang lahat. Alam ko at nakita ko rin na nagkaaway-away ang mga taong ito dahil nag-aagawan sila sa posisyon. Ngunit kalaunan, ang mga tao ng tabernakulong ito at ang dagat ay tumutukoy sa mundo, hindi ba? Nag-away sila ng pastor na nanggaling doon. Sino ang nanalo at sino ang natalo? Natalo ang mga tao ng tabernakulo at nanalo ang mga ito gamit ang kanilang mga otoridad. Nanalo sila. Sa tabernakulong ito ay mayroon taong sanhi ng dibisyon. Siya ang tinatawag na hayop na umakyat mula sa lupa. Siya ang nagbigay ng otoridad sa mga taong ito at siya ang naging kampo nila. Ito ang beast with 7 heads and 10 horns na makikita natin sa Revelation chapter 17. Pumasok siya sa tabernakulo at naging kabilang siya ng panig ng dyablo at gumawa siya ng napakaraming bagay. Katulad ni Solomon noong araw. Si Solomon ay hari at siya ang pinuno ng kaharian. Kaya noong siya ay nagtaksil, ang lahat, ang buong bansa ay nagtaksil na din. Kaya ang tabernakulo na nasa Revelation chapter 13 ay tumanggap ng marka ng hayop at sumamba pa sila sa hayop. Iyon ang nilalaman nito. Sa araw na iyon, kung kailan sila sumamba ay nandoon ako. Nandoon ako, nakita ko. Pagkatapos silang sumamba ay pinatayo sila sa harap. Ang 17 tao na hindi man lang nakarating sa pintuan ng theology school at sila'y inordina. Inordina sila bilang pastor kaya ang 17 taong ito ay inatasan agad sa oras na iyon. Sila ang gumawa nito. Ang beast with 7 heads and 10 horns ang gumawa nito. Nakita ko ito lahat. Ang mukha nila. Buhay pa sila hanggang ngayon. Buhay pa sila. Kaya ang mga pangyayaring ito, hindi ba't kung ang tao ay nakipagdigma sa frontline, ang tao lamang na ito na nakipagdigma ang nakakita at nakarinig tungkol sa digmaan, kaya siya ang makakaalam. Pareho din ito sa aklat ng Revelation. Dapat alam natin ang simula at katapusan ng katuparan ng Revelation. Paano sila nakipaglaban? Sino at sino ang nakipaglaban? Dapat alam natin ito, hindi ba? Dapat alam natin. Oo. Kaya hindi kailangan ng 7 na itinayo noong una. Hindi sila ang lahat, hindi ba? Ang kailangan ng langit ay ang makipaglaban sa kanila at magtagumpay. Pakikipaglaban ba ito gamit ang kamao para magtagumpay? Kailangan natin magtagumpay gamit ang salita ng patotoo.
Kailangan natin magtagumpay gamit ang dugo ni Jesus at ang salita ng patotoo. Hindi ba't sinabi na pagdating ng isang nagtagumpay ay magkakaroon na ng kaharian at kapangyarihan at kaligtasan ng Diyos? Iyon ang sinabi. At hindi ba ipinakita sa Revelation chapter 12 na ang mga sumalakay sa tabernakulong ito ay ang grupo ng dragon? Kakilakilabot ang mga katotohanan ito. Maliit man o malaki ang simbahan, talagang kakilakilabot ito. Ito ang pangyayaring makikita natin sa aklat ng Revelation mula chapter 1 hanggang chapter 22. Ang nakita lamang ng paisa-isa sa mga konektadong pangyayaring ito, siya lamang ang makakapagsalita tungkol dito. Sa pangyayaring ito. Oo. Sinabi ko na sa Revelation chapter 13 ay may taong naging alipores. Siya ang tinatawag na 666. Ang pagtataksil katulad ni Solomon. Siya to. Kilalang kilala ko siya. Dapat nalalaman natin ang mga bagay na ito para makapagtagumpay sa digmaan. At para alam natin kung bakit kailangan maipagdigma. Hindi lang yun. Ang magiging tanong ay ano ang nais likain ng Diyos sa aklat ng Revelation. Noong dumating si Jesus sa kanyang unang pagparito ay inihasik niya ang binhi ng Diyos at siya'y umalis. Ang dyablo din na naghasik ng binhi ng dyablo. At anong gagawin sa ikalawang pagparito ni Jesus? Aanihin ang mga naipanganak sa binhi ng Diyos, hindi ba? Ito ang salitang nasa Matthew chapter 13. Oo. At ang mga naipanganak sa binhi ng dyablo ay iniwan sa bukid. Ang mga naipanganak sa binhi ng Diyos lamang ang kinuha. At anong ginawa nila nang sila'y anihin? Sila ay sinelyohan. Pagkatapos silang selyohan ay nilikha ang 12 lipi, hindi ba? Ito ang paglikha sa bagong kaharian at bagong bayan ng Diyos. Kahit nakabatay sa digmaan ng aklat ng Revelation ay ano naman ang pakinabang kung ang lahat ay mapupuksa sa digmaan. Sa aklat ng Revelation ay hahanapin ng Diyos ang binhing na ihasik noong unang pagparito at papalakihin sila at siselyuhan para likhain ang 12 lipi ng bagong kaharian ng Diyos. Ito ang layunin. Kaya ang taong nagbibigay ng sumpa kapag nakakita ng nag-aani at nagsiselyo at naglilikha ng 12 lipi, hindi nila ito magagawa maliban sa kung sila ay kabilang sa dyablo. Dapat natin itong suriin gamit ang Biblia, hindi ba? Bakit ginagawa ang mga bagay na ito? Bakit ito ginagawa? Bakit ito kailangan gawin? Hindi ba dapat alam natin? Oo. Mga pastor, kahit sa oras na ito ay maisisilang tayong muli sa Diyos. At gawin natin ang kalooban ng Diyos. Ang hindi natin alam ay dapat alamin natin. Ang dapat nating malaman ngayon ay ang aklat ng Revelation na huling trabaho ng Diyos. Mabilis man o mabagal, kapag nakumpleto na ang aklat ng Revelation, ay ito na ang katapusan. Magtatapos ang isang henerasyon at ang mga tao lamang na muling nalikha, ang mga taong naani, naselyohan, at nilikha sa 12 lipi, sila lamang ang maaaring maging isa at mamuhay kasama ang Diyos at mabuhay sila ng walang hanggan. Maliban sa kanila, ay hindi maaari. Naihasik ang binhi kaya 2 uri ng binhi ang tumubo sa isang bukid, hindi ba? Sa kanila, ang naipanganak lamang sa binhi ng Diyos ang kukunin. Ang dahilan kung bakit hindi maaani ang isang tao ay dahil hindi siya naipanganak sa binhi ng Diyos. Sino ang masisisi natin? Kaya, ang taong naipanganak sa binhi ng Diyos ay maaani at makakapunta sa kaharian ng langit. At ang hindi naani ay naipanganak sa binhi ng dyablo, kaya papasok siya sa lawa ng apoy at asupre. Hindi ba't naayon ito sa salitang nakatala sa Biblia? Mga pastor, kung alam ninyo ang katotohanan ito, isipin ninyo muna ang sarili ninyo at ang inyong mga mananampalataya. Isipin muna ninyo ang inyong simbahan at ikumpara ninyo ang salitang ito. Talagang ninanais ko na sabihin ito. Kaya kung talagang naniniwala kayo sa Diyos at kung kayo ay pamilya ng Diyos na naniniwala sa pangako ng Diyos,
ay maging isa na tayo. Ang taong ito ay hindi nagbubuhay pananampalataya para sa otoridad o pera o material na bagay. Ni bakas nito ay wala. Kaya mag-usap tayo mga pastor, at kung mabuti ito ay hindi ba dapat likain natin ito? Kung tama ito sa kalooban ng Diyos, ay naniniwala akong dapat tayong maghawak kamay at sabay-sabay nating tuparin ito. Pakiusap, pakisagot ako tungkol dito, mga pastor. Yun ang gusto kong marinig, kaya ako pumunta dito ngayon para ibahagi ito sa inyo. Ang taong ito, bukod sa aking mga sinabi ngayon, ay alam ko ang bawat isang bagay sa aklat ng Revelation. Kilala ko ang mga mukha ng bawat isa. Alam ko rin ang pangalan nila. Kaya ito ipinakita at tinupad ngayon sa lupang ito, at ipinapatuto ito para makita natin at makapaniwala tayo. Kaya pakiusap mga pastor, hindi ba't nagsusumikap kayo para makapunta sa kaharian ng langit? Maging isa tayo para makagawa tayo ng mas mabuti sa harap ng Diyos. Iyon ang dapat nating gawin. Hindi ba? Iisang bansa tayo at mayroon tayong iisang aklat ng salita ng Diyos. Oo, kaya naman, mas lalo dapat tayo maging isa sa Diyos at sa ating bansa. Hindi ba? Iisa tayo. We are one! Maraming salamat!